Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Good news po ito. Discayas, yung mag-asawang Diskaya, Sarah and Curly. Discayas at iba pa, permado na ni Cheese ang mga subpuenas. Opisyal ng pinirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang mga subpuena laban sa mga contractors na hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies. Sa 15 contractors, 7 lang ang sumipot. Kaya minabote ng committee na sundin ang motion ni Senator Bato de la Rosa na ipatawag ang mga absent contractors through a subpoena. Kabilang dito ang mga kumpanyang, number 1, Alpha and Omega General Contractor. Number 2, Wawao Builders. 3, Sunwest Incorporated. Sunwest, ito yung pagmeme-ari pamilya ni Congressman Saldico. 4, Top Nuts Catalyst Builders. Number 5, St. Timothy Construction. Ito ata ang pagmamayari ng Madiskaya. Royal Crown Monarchs. MJ Samidan Construction. Highton Construction. Centerways Construction. At saka LRTK Builders. Inaasahan silang personal na haharap sa susunod na pagdinig upang sagutin ang mga isyong kinakaharap ng kanilang mga proyekto. Okay, so salamat Senator Cheese Escudero sa mabilis na aksyon. Wala pa akong na-monitor kung kailan ang next hearing. Basta sigurado maraming sasabog ngayong second hearing kasi yung una initial lang yon, gathering of evidence. Ngayon sinabi na ni Senator Marcoleta na maraming mangyayari sa second hearing na ito. So puwena, pag hindi pa rin sila magpakita, ano nang susunod? Ano na ba? Contempt order na ba? O meron pang isa? Para palagay ko, contempt order nang susunod eh. And I'm sure, marami na namang rason. Ano bang rason ng mga Diskaya? May prior commitment daw. Prior commitment. Yung iba naman nagkasakit. Yung iba nasa abroad daw. Kung ano-ano na lang dinadahilan. Talagang tama yung kasabihan na may hangganan ang lahat. Kala nila tuloy-tuloy ng ligaya nila. Pero yun mo, 3 years paniwalang presidente na may nagagawa ang mga flood control projects, kaya ipinagmayabang pa niya. Yung last year na SONA, yun pala, yun na yung mitya ng kanyang pag napaya. At ngayon, galit na. At nagmistulang masipag na ano. Kaya lang, in fairness sa Pangulo, kahit yung masipag nag-inspect, si Tatay Digong noon, wala lang, nagmo-monitor lang eh. Malala nyo nung pandemic, halos araw-araw o 2 or 3 times a week, televise yan. Cabinet meeting, nagre-report yung mga cabinet, anong ginagawa. That's leadership. I'm eating bread. Oh. Sorry na kayo sa aking apo. Itong presidente natin, yung first 3 years niya, wala lang, tanggap-tanggap lang siya ng report. Paniwalang-paniwala naman siya kasi nga, basically talagang mabait daw. So yun ang kanyang weakness, yung sobra niyang bait.
yung sobrang tiwala. So, pagdating ng report, naniniwala, okay lang. Ngayon, wala na. Sobrang sipag niya niyang mag-inspect na, in fairness, maganda naman. Yung kanyang isumbong sa Pangulo apps, effective yun. So, sana ginawa pa niya nung una. Kaya lang, parang wala siyang plano na labanan ng korupsyon nung una. Kasi nga, binuwag niya yung PACC. So kung nandyan sana yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yun na sanang nag-investigate. But sa naintindihan ko parang ongoing ng investigation, hindi lang niya sinasabi kung sino yung nag-imbestiga. Kasi mayroong article ng bilyonaryo, nabasa ko kanina, galit na galit ang Pangulo. Gusto niyang makulong yung hari ng Ghost Project Scheme. So, pinapaimbestiga niya. So, sino kaya nag-imbestiga? I hope, iba ang nag-iimbestiga. Yung mga trusted niya siya, basta huwag lang DPWH ang mag-imbestiga. Kasi nga, kasamahan nila yung na-involve. Dapat ibang tao yung walang sinasanto. Kaya kung tunay nga determinado ang Pangulo na panagutin ang mga kontraktor, mga DPWH official na yan, and including politicos, dapat independent. Kaya nga, sino to? Dalawang kongresista. Saludo ako sa kanila. Congressman Abante and Congresswoman Leila de Lima. They are calling for an independent body to investigate para hindi daw mabahiran sa bias yung gagawin ngayon ng Kongreso, iimbestiga nila. Wala yun. Sayang lang yun. Kaya independent ang mag-imbestiga kung gusto natin. Mabuti pa si Congressman Libeste on his own. Hindi lang daw minsan yung pag-offer sa kanya ng bribe. Makailang beses daw, sabi niya. Kaya siguro, nung nakailang beses ng yun, nabuo yung plano, i-set up entrapment, ayun, huli. Nakakakulong na ngayon, district engineer ng DPWH at sasampa na ng kaso bukas. Okay, good luck sa mga kontratista na mag-attend sa second hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si tatay ang natagaan ng mga gyero. Ginoo sa ipon ko